And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At eto na ang pinakamaiinit na balita mga kapatid na ating nasagap ngayong araw. Nako mga kababayan, ewan ko lang kung ano ang magiging reaction nyo dito. Dahil ako mga kapatid, talagang naaasar ako at nabubwisit mga kababayan dito sa balitang ito. Dahil hindi pa nga napapanagot si Saldico mga kapatid no, sa kanyang ginawang malawakang korupsyon sa DPWH. Eto mga kababayan, may panibago na namang iniluklok mga kapatid na isang kongresista na kung saan mga kababayan kahalintulad din po ang profile ng pamilya nito mga kapatid kay Saldico. At inamin pa nga mga kababayan nitong congressman na ito na totoo na meron silang mga construction companies na nangungontrata sa gobyerno. Ewan ko lang mga kapatid kung ano po ang meron dito sa ating bansa na kung saan mga kababayan galit na galit tayo sa korupsyon. Pero mga kapatid, nag-uupo naman tayo ng mga komplikadong mga opisyal dyan sa ating gobyerno. Paano natin malulunasan mga kababayan itong mga malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa kung patuloy din namang pinapaupo itong mga prospect mga kapatid na mga politiko na may potensyal talaga na magnakaw uli mga kababayan sa kaba ng bayan. Diyos ko po. At sa iba pang mga balita mga kapatid, nako, eto mga kababayan, mga proyekto ng bilyar mga kapatid, naging perwisyo. Kumbaga mga kababayan, nag-react na po ang taong bayan na kung saan mga kapatid apektado dito sa mga dito sa ilang mga flood control projects na itinayo nitong pamilya nila Mark Villar. So yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kababayan, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Tila dagdag sa mga politikong contractor ang pag-upo ni ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos. Umabot lang naman sa 13 billion pesos ang na-corner down ng kanyang pamilya na proyekto sa DPWH. Di ba mga kapatid? Umabot lang naman ng 13 billion mga kababayan ang nakubra ng kanyang pamilya mula po sa DPWH. Mga kapatid, magpahanggang ngayon wala pang lead yung ating gobyerno kung saan na po nagtatago itong si Saldico. Na kung saan mga kababayan, billion-billion po yung mga proyekto na nakuha ng kanilang pamilya dito sa DPWH na kung saan mga kababayan allegedly under corruption daw mga kapatid lahat ng mga proyekto na kanilang hinawakan. Bilyon-bilyong mga proyekto. Eto mga kapatid, wala pa tayong lead. Wala pang alam yung ating gobyerno kung paano mapapauwi si Saldico. Naghalal na naman mga kababayan or nagpaupo na naman mga kapatid. Etong kumilik nang isa na namang kahalintulad nga ni Saldico. Di ba mga kababayan? Tuwing nagkakaroon ng kumbaga kung nagkakabukingan na sa kanilang mga korupsyon, nagtuturoan mga kapatid. Hearing dito, hearing doon, Tapos naghahanap ng mga witness, mga kababayan, na pwedeng tumistigo laban sa nasabing politiko. Tapos ngayon mga kapatid, eto panibagong politiko na naman. Well, hindi naman to bago dahil nakaupo na daw to yata dati, mga kapatid. Pero ganun pa man,
no? Bakit hinahayaan, no? Bakit po hinahayaan na maupo yung mga ganitong klaseng tao, mga kababayan, na kung saan complicated, mga kabatid, yung kanilang mga profile dahil sa tinatawag na conflict of interest, no? Bakit kasi, mga kababayan, hinahayaang maupo yung ganitong klaseng mga tao? Oh. Tapos tuwing investigasyon, turo kay ganito, turo kay ganyan. Magpahanggang ngayon, no? Yung mga bigating pangalan wala pa sa bansa, mga kapatid. Hindi pa mahuli-huli. 'Di ba? Tapos ngayon, another one. Diyos ko po. Tuloy. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban, exclusive. Nagbabalik sa Kongreso si Congressman Alfred Go de los Santos matapos iproklama ng COMELEC kahapon ang Probinsyano Party List bilang isa sa mga grupong uupo sa seat na iniwan ng Duterte Youth. Di ba? Ito yung ipinalit nila sa Duterte Youth, mga kababayan. Tinanggal nila yung kupal na party list ng Duterte Youth, mga kapatid, tapos pinalitan din, no, ng isang questionabling party list. Na kung saan, mga kabatid, minsan nang nakakubra ng bilyon-bilyong proyekto sa DPWH. Oh. Alam niyo, mga kababayan, hindi na po ito tungkol sa kung sino ang presidente kung ano yung political color na kinabibilangan mo Hindi na po ito tungkol diyan, mga kapatid. No? Itong problema ng ating bansa, no, patungkol sa corruption, mga kababayan, tungkol na po ito sa maling sistema mismo ng ating bansa. Oh. Sa maling sistema na ito, mga kapatid. Hindi na po ito tungkol sa mga political colors diyan. Biruin nyo, COMELEC, no? Alam nyo na yung background ng tao na ito. Kahit sabihin natin hindi sila nangurap, pero no, may red flag na. No, may red flag na itong si Representative De Los Santos. Oh. 'Di ba? Pag pinaupo niya 'yan, kung dati nakakuha siya ng mga proyekto galing sa gobyerno, lalo na ngayon. 'Di ba? Na pinaupo niya siya uli. Malamang sa malamang makakakuha na naman 'yan ng another contract. Mga kapatid, hindi naman tayo against sa kanilang negosyo. Ang point ko lang dito, mga kababayan, may conflict of interest kasi, no? Itong mga to, alam na nila, mga kapatid, na bawal yan sa gobyerno. Bawal kang maupo, no? Or bawal kang magnegosyo habang ikaw ay nakaupo, no? Sa gobyerno. Bawal kang kumuha ng mga proyekto ng gobyerno, no, habang nanunungkulan ka. Alam na ng mga ito, mga kapatid, na bawal yan. Pero, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan dito, bakit itong COMELEC mismo, mga kapatid, no, hinahayaan or inuupo nila yung mga ganitong klaseng mga tao. Di ba, mga kapatid? Oh, pagdating ng araw, no, magsilabasan ang baho nito. No, ganito ganyan, nakakumubra, no, ng mga proyekto sa DPWH. Tapos magtatago. Ngayon, mamumroblema na naman ang gobyerno kung paano hahagilapin itong mga politikong ito. 'Di ba? Yung sistema lang din ng ating bansa ang gumagawa ng problema, mga kababayan. Dahil ito din yung sistema ngayon natin, mga kapatid, sa kasulukuyan, no, ang nag-uupo ng mga ganitong klaseng politiko. 'Di ba? Tapos sisi kay ganito, sisi kay ganyan. Oh. Pero ang mali talaga hindi yung mga politiko, hindi yung presidente, hindi yung political color ng presidente, hindi yan ang mali, mga kapatid. Ang mali dito is yung sistema ng ating bansa. Oh, paano natin mariresolba itong malawakang korupsyon kung hindi naman natin binabago ang ating sistema? Oh. 'Di ba, mga kababayan? Yun yung problema dito Oh. Huwag niyong antayin, no? Kayong mga nasa mataas na posisyon, huwag niyong antayin
na mapagod ang taong bayan na magbayad ng kanilang buwis. 'Di ba? Kasi darating talaga tayo sa punto na ganyan, mga kababayan, ano? Well, hindi ko naman pinapatronize na wag tayong magbayad ng buwis. Magbayad pa rin tayo. Pero mga kapatid, hindi natin maiiwasan yan later on, no? Kung ganito pa rin yung ating sistema. Darating talaga sa punto, mga kababayan, ng ating bansa, no? Kung hindi na babaguhin itong sistema na ito, darating talaga sa punto yung ating bansa, mga kababayan, na yung mga kababayan natin, tayo mismo mapapagod na sa pagbabayad ng buwis. Dahil, mga kabatid, lantaran po, no, ang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Oh, 'di ba? Mga kababayan, yun po yun eh. Oh, itong si Garcia, ewan ko, mga kababayan. Oh, attorney ka pa naman, Chairman Garcia. Pero bakit? No? Alam mo na may conflict of interest itong si De Los Santos. Oh. Dapat, pag natalo na sa eleksyon, wag nang paupuin. No? Regardless kung nagbawas kayo, nag-disqualify kayo ng mga party list diyan, no? Pag talo, no, ibig sabihin hindi gusto ng taong bayan 'yan, no? Okay lang na magbawas. Huwag niyo nang idagdag yung mga talunan pa, no? Yung mga talunan na nung nakaraang halalan. Oh. Tapos eto pa, no? Bukod sa pagiging talunan noong halalan, no? Meron pang problema, mga kapatid, yung profile ng kanilang ipinalit dito sa Duterte Youth. Di ba? Oh. Kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? No? Tama ba itong ginagawa ng ating COMELEC, mga kapatid? Di ba? Sila lang din ang nagtuturo, mga kababayan, sa taong bayan na kamuhian, no, itong sistema ng ating bansa. And gaya ng sabi ko sa inyo, no, hindi malabo na dumating ang araw na mawawala na ng gana itong mga kababayan natin na magbayad ng buwis. Dahil sa ganitong sistema na paulit-ulit na lang, hindi na nabago. Biruin mo yan. May record na. No? Aminado pa, mga kapatid, itong si Representative De Los Santos about sa kanilang family business. Di ba? Aminado pa na ganito, may mga negosyo sila. Pero mga kababayan, naupo pa rin. No? Siya pa rin, no? Ang ipinalit dito sa Duterte Youth. Tinanggal nyo nga yung salot na party list, pinalitan nyo naman ng komplikadong party list. Diyos ko po, tuloy. Sa ilalim ng Republic Act No. 7491, ginawa ang party list system para magkaroon ng oportunidad ang mga marginalized and underrepresented sectors sa paggawa ng batas. Ito ba, mga kapatid, maniniwala kayo, no, na nire-representa nitong ang probinsyano party list, no, yung mga marginalized sector ng ating bansa? Oh, ito ba, mga kababayan, naniniwala kayo? Oh, multi-billion, mga kapatid, na pamilya, no, or mga politician. Oh. Ang party list, pagkakaalam ko, itong mga party list na ito, dapat yung mga representative niyan, yung mga totoo talaga na nandyan sa sektor na yan at gustong magsulong tulad kay Kamanggagawa, no, na kung saan yung kanyang ginagawa talaga ngayon, no, ay para talaga sa mga manggagawang Pilipino. Oh, 'di ba? Yun mga kapatid, legit 'yon. Oh, pero itong mga ganito na mga multi-billion na mga elite na 'to eh. Oh. Ito ba nagre-representa pa 'to, mga kapatid, sa mga marginalized nabubulol ako. Marginalized sector ng ating bansa, mga kababayan? Ano bang meron diyan sa amprobinsyano? Pangalan pa lang ng party list, mga kababayan, katarantaduhan na eh, no? Oh. Buti sana kung mga party list para sa mga tawag nito, sa mga magsasaka, no? Party list para sa mga
tawag nito sa mga sastre, no, party list para sa mga maids. Oh, yun dapat mga kababayan, no? Yan dapat yung mga party list na tinatanggap natin, hindi yung mga ganitong klase. Dapat yung may specific na nire-represent yung nasabing party list. Hindi yung, 'di ba? Ang probinsyano. Ano ba 'yan? Oh. Paano nyo masasabing nire-represent niyan yung marginalized sector ng ating bansa? Eh yung mga yan hindi naman yan mahirap eh. Mga multi-billion na yan. No? Galing na yan sa mga elite na pamilya ng mga politiko. Oh, may multi-billion na company. Oh. 'Di ba? Tapos, Diyos ko, mga kabatid, no? Kawawa talaga yung ating bansa, mga kababayan, kung hindi babaguhin yung sistema, no, ng ating bansa. Kahit sino pang presidente ang maupo diyan, no? Kung ganito pa rin ang sistema na susundan ng ating susunod na presidente, mga kabatid, kahit anong galing pa ng presidente, hindi magbabago, no, ang tawag nito pamumuhay ng mga Pilipino. Dahil hinahayaan lang natin na maupo. Yung hindi naman mga karapat-dapat na maupo, no, diyan po sa ating gobyerno. O, tulad nito, mga kababayan. Komplikado ang profile na upo, mga kabatid. Ipinalit doon sa kupal na party list. O, tapos ngayon, mga kababayan, no, iiyak yung mga kababayan natin dahil ganito, napagsamantalahan na naman, no. Pero mga kapatid, ang problema talaga, no, kung bakit tayo nauuwi sa ganyang sitwasyon is itong maling sistema ng ating bansa na kung saan hindi mabago-bago, no, kung kaya't yung mga mapagsamantalang mga politiko patuloy na panamantala. Tama ba yung Tagalog ko? Kumbaga mga babae, itong mga buhayan na ito, patuloy pa rin sa kanilang mga ginagawang pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil yung sistema natin mismo, mga kapatid, yun ang nagbibigay sa kanila ng pahintulot. Tuloy! Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, sa loob mismo ng House of Representatives, mayroong at least 67 proven contractors o yung mga kongresista na kontratista rin pala ng pamahalaan. Oh. Di ba? Alam na pala ni Boying eh. Oh, biruin nyo yan. Nagbigay pa siya ng numbers, mga kababayan. No? Around 67. No? Yung mga contractors natin na mga kongresista dyan sa House of the Representatives. Oh. Malinaw po, mga kababayan, sa konstitusyon ng Pilipinas na bawal, no, yung mga politiko, no, na may tawag nito, may mga negosyo, no, na iupo sa ating gobyerno dahil sa conflict of interest. Malinaw na malinaw yan, mga kapatid. Pag ikaw ay isang politician, dapat, no, iwanan mo yung mga negosyo mo at mag-focus ka dyan sa iyong posisyon na kung saan diyan ka hinalal ng taong bayan. Bawal mong ipasok ang negosyo mo, no, sa gobyerno. Bawal kang mangontrata sa gobyerno. Pero eto, coming from Department of Justice, no, Boying Remulla. Oh, around 67 daw, mga kababayan, no, yung mga congressman natin diyan na nangungontrata sa gobyerno. Diyos ko po, mga kabatid. Ngayon si Saldico pala ang naha-highlights dahil siya yung may pinakamalaking nakubra, mga kababayan. Pero later on, mga kabatid, hanggat nandyan, no, yung mga buhayang yan, mga kababayan, no, sa mga susunod na taon, susunod na mga dekada, mga kabatid, mauulit-uli itong nangyari ngayon sa DPWH. Dahil, mga kababayan, nag-aalaga tayo ng literal na mga buhayang politiko sa loob ng House of the Representatives. Literal, mga kabatid. Oh, galing na mismo kay Boying Remulla.
around 67 sila na nandyan ngayon. Diyos ko. Tuloy. Sa muling pag-upo ni Congressman De Los Santos, tila nadagdagan pa ang mga ito sa 20th Congress. I, Alfred C. So, 68 na. 68 na ang inaalagaan nating buhaya ngayon sa loob ng House of the Representatives. Biruin nyo yan. Okay nang ina. Mga kapatid. No? Harap-harapan. Nakatarantaduhan to, mga kababayan. Tayo mismo ang nag-aalaga sa kanila sa loob ng house. Kaya hindi talaga malabo, no? Hindi talaga malayong tamarin or darating sa punto yung mga Pilipino, no, na tamarin ng magbayad ng kanilang monthly na buwis. Dahil mga kababayan, no, para saan pa yung binabayad nating buwis, mga kapatid, kung meron namang mga buhayang nakapwesto dyan sa loob ng House of the Representatives. Imbis na mabawasan, dinagdagan pa. Biruin nyo yan, mga kababayan. Tuloy! T. De Los Santos. Matapos kasing mag-oath taking, inamin ni Congressman De Los Santos na pagmamayari ng kanilang pamilya ang at least 4 construction firms. Ang WCS Construction, RCDS Construction and Supply, Ware Enterprises and Development at 3 Diamonds Construction. Proud pa. Proud pa, mga kababayan. Ganito tayo tinatarantado, mga kapatid, itong mga politiko na ito. Dahil sila mismo, mga kababayan, alam na nila ang batas. No? Alam na nila ang batas, mga kapatid. Bawal mangontrata, no? Yung mga politiko, bawal ipasok yung negosyo ng mga politiko sa gobyerno at mangontrata sa mga proyekto ng gobyerno habang sila ay nakaupo, mga kapatid. Alam na nila yan. Ito, hindi naman to bobo. No? Itong si De Los Santos, hindi yan bobo, mga kapatid. No, kaya nga yumaman yan eh. Dahil matalino siya. Oh. Ganito tayo tinatarantado, mga kapatid, nitong mga hinayupak na mga politiko na ito. Alam nilang bawal yan. Pero anong sabi kanina? Nakakubra ng 13 billion na kontrata sa DPWH. Oh, hindi pa nga nahuhuli si Saldico, may pinalit na naman. Inay ko po. Tuloy! We're party list, no? The budget doesn't pass through us. Sabi dito, we're party list, no. The budget doesn't pass through us. Wala kaming district, wala kaming ano. What we do is we just file bills, no. The budget doesn't pass through party list, congressman, no. Even the allocation, wala kaming ganoon. Yes, tama ka naman, congressman. Pero tingnan nyo, si Saldico, yung party list nyo at yung party list ni Saldico, walang pinagkaiba yan. Parehas kayong party list. Oh. Di ba? Ako Bicol party list yung si Saldico, hindi ako nagkakamali eh. Oh, ikaw ang probinsyano party list. Pero bakit si Saldico nakakubra ng bilyones? Oh. Bakit kumikbak ng napakaraming proyekto si Saldico? Di ba? Yun eh. Oh, itong mga ganitong mga statement, napakababaw niyan, mga kababayan. No? Kuwan lang to eh. Palusot na lang to, mga kapatid. Kasi kung totoo to, no? Kung legit itong sinasabi niya, hindi dapat si Saldico, mga kababayan, hindi makakubra yon ng mga daang-daang bilyon. Oh, mga kapatid. Pero mga kababayan, ang totoo po, no, kung gugustuhin nila na mangurakot, mga kapatid, anytime pwede po nilang gawin yan. Oh. 'Di ba? Anytime pwede nilang gawin yan, mga kababayan. No? Ang kailangan lang nila, dikitan kung sino man yung mga kung sino man yung mga naghahari-harian dyan sa House of the Representatives, especially yung speaker. Oh, pagod kay speaker, oh, pabor ka. Makakuha ka ng pabor. Pwede kang yumaman.
pwede ka maging bilyonaryo. Oh. Si Saldico talaga ang magpapatunay niyan, mga kapatid. Dahil hindi yan makakakuha ng bilyon-bilyon na pera galing sa kaban itong si Saldico kung hindi po talaga legit na pwede kang mangurap anytime dyan sa loob ng House of the Representatives. Legit yan. Basta malakas yung impluensya mo, malakas ka kay speaker, pwede kang magkaroon ng bilyones. Diba? Nabubulol ako. Nagdidikit kasi yung laway ko eh. I mean, mga kababayan, no? Wag na po tayong magpadala sa mga ganitong klaseng mga palusot, mga ganitong klaseng drama. No? Kasi mga kapatid, sila lang naman dyan ang nakakaalam, no, sa sistema nila dyan sa loob. Oh, kung ako speaker, no, Speaker of the House, haharangin ko ang COMELEC, mga kababayan. Ops! Teka lang, Mr. Chairman Garcia, no? Baka pwedeng pagpahingahin nyo muna, no? Itong house sa mga ganyang klaseng tawag nito, politician. Hindi pa natin napapanagot si Saldico eh. Wala pa nga tayong kaalam-alam kung paano natin siya mapapauwi dito. Tapos ipapasok nyo na naman yung ganyang klaseng politiko. Oh. Kung responsable itong bagong speaker ngayon, no, pwede niyang kumbaga mga kapatid, pwede niyang sabihan eh, i-message si Garcia eh. Na chairman, baka kung pwede, iba na lang muna piliin mo. Pero wala. Nanumpa, mga kapatid. Oh, nanumpa, mga kababayan. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, no, wala talagang pagbabago na aasahan ang taong bayan sa ngayon. No? Yun po talaga ang mensahe sa balitang ito. Wala pong maaasahan ang taong bayan na pagbabago sa ating gobyerno. Hanggat hindi binabago ang sistema, no, sa ating bansa. Kasi nga mga kababayan, no, paano natin mariresolba yung mga korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kapatid? Kung tulad dyan sa sinasabi ni Remulla, meron tayong inaalagaang 67 na mga contractor na in layman's term, mga crocodile. Oh. Paano natin mariresolba ang kahirapan sa ating bansa kung mismo sa loob ng ating gobyerno meron talagang literal na mga korap na nakaupo? Do you think, mga kapatid, malulunasan natin itong kahirapan sa Pilipinas kung may mga korap na, may mga buhaya nang nakaabang dyan sa pondo ng kaban ng bayan sa loob mismo ng Kongreso? Di ba? Real talk lang to, mga kababayan. No? Real talk po ito. Ito, unfiltered to. Walang edit-edit na to, mga kapatid. No? Kaya pasensya na kayo sa mga bloopers natin dyan. Nakakainis na kasi, mga kababayan eh. No? May tawag nito. Rally pa o riot dyan noong nakaraang tawag nito. September 21 sa tawag dito sa may somewhere dyan sa Maynila. No? May mga tawag dito, may mga kabataan pang nakisali. No? Tapos ngayon, hindi pa rin talaga nadala, mga kababayan, yung ating gobyerno, yung ating tawag, pwede itawag natin. Di ba? Hindi pa rin nadala talaga. No. Yung mga namumuno sa ating bansa ngayon, mga kababayan, no. Hindi ko binibira si PBBM kasi hindi lang naman si PBBM yung namumuno sa ating bansa eh. No. Yung mga opisyal sa ating bansa, mga kapatid, walang kadala-dala. Nagkagulo na noong September 21, kasi sabihin natin mga bayad yon. Pero mga kapatid, kung wala naman sanang ganitong corruption, walang babayaran na mga ganong klaseng mga tawag ito, mga kabataan na nanggulo. 'Di ba? Kung wala sanang malawakang corruption na nangyari sa ating bansa,
wala sanang maglalakas loob na magbabayad ng mga gangster dyan na mga rapper, no, para manggulo sa ating bansa noong nakaraang September 21. 'Di ba? Kaso mga babayan, no, nagkaroon sila nabutasan nila no, yung ating gobyerno. Kaya yung iba sinamantala, no, nag-hire pa talaga ng mga gangster na mga rapper, no, at itong mga gangster na mga rapper inimpluwensyahan yung kanilang mga taga-subaybay, yung kanilang mga fans, no, na manggulo. Oh. Pero kung wala sanang malawakang corruption, walang ganun, mga kababayan. No? Ito talaga ang problema sa ating bansa, mga kapatid. Hindi pa sila nadala. No, yung COMELEC hindi pa nadala, mga kababayan. Oh. Kaya tuloy, mga kapatid, sa totoo lang, nawalan na ako ng tiwala dito kay Chairman Garcia. 'Di ba? Nawalan ako ng tiwala sa kanya dahil sa balitang ito, mga kababayan. Literal, nawalan ako ng tiwala sa kanya, mga kapatid. Biruin mo, komplikado, no? Pinutbol mo yung isang walang kwentang party list, tapos nagpasok ka rin ng isang walang kwentang party list. Ano ba, Chairman? No, ano ba talagang totoo dyan? Gusto nyo ba talagang umayos yung bansa natin? O gusto nyo mas maging worst, no, yung kalagayan ng ating bansa? Di ba? Yung mga yung mga talunan na noong nakaraang halalan, no, dapat wag niyo nang bigyan ng chance yan kasi insulto yan doon sa mga bumoto no? Insulto yan doon sa mga butante tuwing halalan. Na kung saan hindi naman nila sinuportahan yung party list na ito, no? Kasi kung sinuportahan to, mga kapatid, ng taong bayan, mananalo to. Kaya nga lang, kinulang. Kaya natalo to dahil kulang yung boto. Ibig sabihin, less, no, yung suporta dito sa party list na ito. Oh, tapos ngayon, iuupo nyo uli. Napakalaking katarantaduhan na yan, mga kapatid. Tuloy. Wala kaming dispute, wala kaming ano. So what we do is we just hire bills, the budget doesn't cost to party list congressman. Yes. And then even the allocations, wala kaming gano'n. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nakakubra ng may kabuuang 224 DPWH contracts ang Pero yan. Biruin nyo kung gaano kadami, mga kapatid. Yung kanilang kontrata na nakubra. Inay ko po. 4 na kumpanya ng pamilyang De Los Santos sa Bicol Region. Mula 2016 hanggang 2025, aabot ang kabuuang halaga nito sa 13 billion pesos. Grabe, ano? 13 billion, mga kababayan, yung kabuuang halaga na nakubra, no, ng kumpanya nitong ni Representative De Los Santos. Anong gusto nyo? No? Umabot pa ng 100 billion yan. Baka, kumbaga, mga kapatid, kung sa buhaya pa yan, baka baby crocodile pa. Kaya ngayon, kailangan pang alagaan sa loob ng House of the Representatives. Para maging ganap na talaga, mga kababayan, na dambuhalang buhaya. Diba? Siguro medyo bata pa na klaseng buhaya to. Kaya okay, no? Pasok ka muna sa house, no? Magpataba ka muna doon. Di ba? Pag mataba na, tatakas na. Balik na naman sa uno. Di ba? Hahanapin na naman, imbestigasyon na naman. Turo kay ganito, turo kay ganyan na naman. Di ba? Iba-ibang tao, mga kababayan, iba-ibang mga klase ng buhaya. Pero iisa lang ang issue, corruption, mga kapatid. Iba-ibang pangalan, no? Pero the same old story, mga kapatid. Diyos ko po, mga kababayan. May lunas pa ba to, mga kapatid?
Pwede pa ba kayang malunasan to, mga kababayan, kung ganito naman? No? Walang pagbabago sa sistema ng ating bansa. Diyos ko po. Tuloy. Nakapangalan ng WCS at RCDS sa kapatid ni Congressman De Los Santos na si Raymond Go De Los Santos. Sa nanay naman niyang si Maria Gracia Co De Los Santos nakapangalan ng Ware Enterprises. Parang kay Saldi ko lang talaga eh. Di ba? Parang kay Saldi ko lang talaga, mga kapatid. Parang kwentong SunWest lang talaga to. Diyos ko po. Habang sa isang Wilfredo Co De Los Santos naman nakapangalan ng Three Diamonds. Depensa ni Congressman De Los Santos, hindi dumadaan sa kanilang kamay bilang party list representatives ang pondo para sa infra projects ng DPWH. Talaga ba? Alam mo kung, no, wag mo nang subukang magpalusot pa. Oh. Kaya yung sabi ko, walang pinagkaiba sa inyong dalawa ni Saldico. Parehas kayong sa party list. Oh, pero bakit si Saldico nakakubra ng bilyones? And hindi mo pwedeng sabihin, no, na ibahin nyo naman ako. Hindi naman ako katulad kay Saldico. Hindi valid yung ganyang mga palusutan kong, no. Paano ako maniniwala sa'yo, no, kung mismong ikaw, no, na representative ng party list nyo, alam na kung ano yung pinagbabawal sa batas, pero pumasok ka pa rin dyan sa loob ng house. Oh. Alam nyo na yan eh. Bawal, no? Complicated dahil yung pamilya namin may ganitong kumpanya, hindi ako pwedeng pumasok dyan. Oh. Hindi pwedeng makilahok sa mga kung ano mang proyekto ng gobyerno yung aming family business. Pero nandiyan ka pa rin kung, no? Ngayon lumabas pa yung balita, naka 13 billion kayo. Kaya hindi mo pwedeng i-justify yan later on. No, ito, naging advance na lang ako, mga kapatid. Dahil yan, yung mga ganyang mga linyahan, posibleng lalabas yan sa dila ni representative. No? Hindi niyo pwedeng i-justify yan. Na naiiba kayo, no? Hindi kayo katulad kay Saldico. hindi imposible, no, na maging tulad ka rin ni Saldico pagdating ng araw. No, kailangan mo lang gawin diyan kasi sa loob ng house, galingan mo lang yung performance mo, no. Kailangan mo lang i-please kung sino man yung nakakataas sa inyo diyan. Di ba? Huwag nyo talagang antayin, no, na mapuno ang taong bayan. No. Pag ang taong bayan napagod, no, sa paulit-ulit na lang na ginagawa ninyong pagnanakaw sa kaban ng bansa, no, talagang magsisisi kayo. Mark my words, Congressman. No? Kaya kung ako sa'yo, no, mag-kuan ka na, huwag mo nang ituloy yan. Diba? Dagdag ka lang sa sakit ng ulo ng mga kababayan mo eh. Oh. Kung kontento na kayo, no, sa mga negosyo nyo, bakit pa kailangan na maging pumasok kayo sa politika? Oh. Kaya nandyan kayo dahil ang ibig sabihin lang yan, kulang pa. And ito, mga kapatid, hindi lang dito kay Representative De Los Santos. No. It applies to all politician, mga kababayan. No. Lahat naman ng naging politiko or politician sa ating bansa, mga kapatid, yumaman. Yumaman, mga kababayan. No. Dahil mga kapatid, no, yung pagiging politiko dito sa ating bansa, bisyo na yan. No, bisyo na po yan. Kung gusto mong i-shortcut, no, yung pagiging bilyonaryo, pumasok ka sa politika. Dahil sigurado, kikita ka, mga kababayan. Kikita ka ng napakalaking pera, napakalaking bilyones. Oh, nawawala ako.
I mean, real talk lang mga kapatid Yun naman talaga ang totoo Wala namang politiko sa ating bansa ang namulubi pagkatapos niyang tumakbo. Lahat yan, yumaman talaga mga kapatid. Dahil sa kickback. Dahil sa korupsyon. Walang malinis na politiko sa Pilipinas. Or kahit saang bansa, walang malinis na politiko. No? Yung iba, hindi lang nahuhuli. No? Kaya ngayon, malakas ang loob na magmalinis. Biruin nyo, magkano lang sahod nila mga kababayan? Tapos magkakaroon sila ng mga bilyones. Di ba? Nawawala ako. Tuloy! Hindi niya rin daw ginamit ang kanyang impluwensya bilang congressman mula nang maupo siya noong 2019. Talaga? Seryoso ka? Naka 13 billion na kayo. Hindi mo ginamit ang impluwensya mo? Parang si Bongo na Diyos ko po. Sa mas malalim pa naming pagsusuri, tila maraming kontrata ng 4 na kumpanya na bagamat expired na ay tila hindi natapos ang proyekto. Nakaw! Congressman! Come on! Congressman, come on! Sinong niloloko mo? Eto. Ito na ang sinasabi ko mga kababayan. Nag-aalaga tayo ng mga buhaya sa loob ng House of the Representatives. Literal mga kabatid. No? Palpak yung kanilang mga proyektong hinawakan. Pero si Garcia, si Chairman Garcia mga kabatid, eto. Pasok! Labas Duterte Youth. Pasok ang probinsyano party list. Ay nako. Diyos ko po, wala na talagang lunas yata ito mga kababayan. Tuloy! Ang ilan sa mga ito tapos na dapat noong mga nakalipas na taon pero ongoing pa rin ang nakalagay na status sa DPWH website. Di na kayo nahiya? Ang kakapal ng mukha nyo. Di ba? Inay ko po. Una nang nasangkot ang pangalan ni Congressman De Los Santos sa kontrobersya matapos nitong manapok ng isang service crew ilang araw matapos mag-assume to office bilang neophyte congressman noong 2019. Nako! Chairman Garcia! Ano na? Chairman. Diyos ko po, mga kabatid. May record na pala Maliban sa pinagkakitaang kabuhayan, ang mga proyekto ng DPWH, siga pa mga kabatid. Ay, nako. Isang bagay na inihingi na rin ang tawad ng kongresista. Di ba mga kababayan? May mali sa sistema ng ating bansa, mga kapatid. Hindi na ito tungkol sa mga political colors, no? Kung kaninong kulay ka ba. Mga kapatid, mismong sistema na ng bansang Pilipinas ang may problema. Legit yan, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, mapunta naman tayo dito sa isa pang major problem. Sensya na kayo mga kababayan kasi uminom kasi ako ng antibiotic. Kaya medyo nawawala ako minsan. No? Nako, 95 million flood control projects ng Bilyar Link Firm. No? Pero wisyo umano sa mga taga Cavite. Kaya pala tahimik si Mark. Pero bago yan mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Eto mga kapatid, pakinggan po natin ang balitang ito.
Iligal na nga ang pagkubra ng kontrata sa gobyerno, hindi pa maayos ang trabaho. Nako. Illegal na nga. No? Bakit illegal mga kapatid? Siyempre nga, dahil sa conflict of interest. No? Piruin mo, DPWH secretary ka, tapos yung pamilya mo, nagpakasasa sa mga proyekto ng gobyerno. Oh. Okay na lang sana yun eh. No? Kahit pa paano, okay na lang sana yun kung maayos ang pagkagawa. Ang problema, mali na nga yung simula, no? Mali pa yung gawa. Di ba mga kapatid? Oh, paano to? Senator Mark Villar? Oh, paano mo ipapaliwanag to ngayon? Tuloy! Isang flood control project sa Cavite ang hindi na nga raw mapakinabangan, perwisyo pa ang iniwan. Ang kontraktor nito, konektado umano sa bilyonaryong pamilya ng mga Villar. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila nakabiti na lang ang ilang mga bahay na ito sa barangay Sabutan, Silang Cavite. Matapos gumuho ang lupang pinagtitirikan nito kahapon na parte pala ng isang ongoing flood control project. Biruin nyo yan mga kapatid, ano? Oh, biruin nyo yan. Ganito mga kababayan, yung epekto ng proyekto ng pamilya nila Mark Villar. Sabutan, barangay Sabutan, Silang Cavite. Nalalagay sa panganib mga kapatid itong pamilya na nakatira sa bahay na ito dahil po sa kapalpakan, no, nitong construction company, no, ng pamilya ni Senator Mark Villar. Habang sila mga kababayan, sarap na sarap sa kanilang tinutulugang kwarto, no? Dahil siyempre bilyonaryo sila eh. No? Habang relax na relax sila, meron namang pamilya mga kabatid, no? Na nanganganib mga kababayan, no? Dahil dito sa kapalpakan ng kanilang hinawakang proyekto sa DPWH. Habang pakapi-kapi si Senator Mark Villar, no, habang nanonood ng Netflix, meron din namang pamilya, no. Ito. May pamilyang nanganganib ang buhay mga kapatid dahil sa kanilang katarantaduhan. Biruin nyo yan mga kababayan, ang kakapal ng muka. Ang kapal talaga ng muka mga kapatid. Tuloy! Upang pinagtitirikan nito kahapon na parte pala ng isang ongoing flood control project. Located ang proyekto sa likod lang mismo ng munisipyo ng Silang. Ayon sa caretaker ng isa sa mga nakabiting property na si Edwin Domingo, imbis na makatulong, nakaperwisyo pa raw ang proyekto. Nako. Kahit sana mali yung simula eh. Kung inayos yung project, siguro may kumbaga may kwan pa, may chance pa, no, na maitama nila yung kanilang maling ginawa. Ang problema mga kapatid, illegal na nga, no? Binaboy pa yung proyekto. Di ba? Imbis sana gandahan nila, galingan nila, tibayan nila yung proyekto para sa ganun ma-justify nila, no, kahit mali yung simula ng kanilang pagkubra ng project diyan dahil yun na nga secretary si Mark Villar nung time na yan, no, ng DPWH. Tapos sila, yung pamilya niya kumuha ng kontrata, no, sa DPWH under his administration. Di ba? Mababawi na sana yan eh, no? Kahit paano makakabawi sana sila sa kanilang maling ginawa eh. Sa kanilang illegal na ginawa kung inayos lang nila yung proyekto. Ang problema mga kapatid, wala eh. Pakapala na lang talaga ng muka mga kababayan. Biruin mo yan. Diyos ko po. At tila nailagay pa ang kanilang mga buhay sa panganib. Kapantay lang dito po. Binakbak lang. Pero yung ilog hanggang ganyan. Yung ilog. Pero inatabunan lang kung may magtatrabaho. Para makaangat yung loader nila. Kini-question lang namin po, mataas naman dito sa banda sa amin, bakit nila linagyan ng flood control?
na bakbak sila ng bakbak ng lupa. Eh hindi naman kailangan na kwan dito sa banda namin, hanggang dun sa baba, hanggang dun sa taas. Eh ganito naman kataas. Binisita ng Billionaire News Channel ang exact projects. Biruin nyo yan mga kapatid, ano? Hindi naman kailangan talaga na lagyan ng flood control projects yan. Actually, nabalita na to noon pero ibang tao yung in-interview. Na-content ko na rin to noon mga kapatid. Hindi naman kailangan talaga ng flood control sa nasabing barangay na yan dyan sa may Silang Cavite. Pero mga kababayan, no, nilagyan po ng flood control, no, ng pamilya ni Mark Villar mga kapatid, yung nasabing barangay. Diba? Habang nagyayabang itong si Cynthia Villar sa Senado, ito namang kanyang anak, mga kababayan, no? Binababoy din, no? Yung DPWH. Biruin nyo. Alam nyo na hindi dapat yan lagyan ng kwan. Alam nyo na hindi dapat yan nilalagyan dyan ng flood control dahil mataas naman yung lugar pero nilagyan nyo pa rin. Anong klaseng utak yan? Diyos ko po. Tuloy! Site. Ayon sa DPWH banners na nakadisplay sa labas nito, Phase 3 and Phase 4 ang proyekto ng revetment along Imus River. Worth 47.5 million pesos each ang dalawang kontrata o may kabuang 95 million pesos. Joint venture ang dalawang kontrata. Hawak ng Motion Trade Development Corporation at Omnicon Builders ang Phase 3 ng proyekto. Nauna nang inireport ng Billionaire News Channel na konektado sa pamilyang Villar. Ang Phase 4 naman, Omnicon Builders muli at isang 01 Construction and Trading Incorporated ang may hawak. Siyempre makakapal mukha nila, kumbaga, kibit balikat sila dyan. Makakapal mukha nila eh. Literal eh. Kaya kibit balikat sila dyan. Diba? Diyos ko. Ayon sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, may ilang red flags ang itinatayong proyekto. Una, missing or damaged ang filter layer na kinakailangan umanong ilagay sa ilalim ng revetment para hindi gumuho ang lupa. Una nang inireport ng Billionaire News Channel ang karugtong na proyekto nito noong Agosto. Gibagibang revetment structures worth 98.9 million pesos na gumuho sa paligid ng Imus River. Biruin nyo yan mga kapatid. Ano? Eto mga kababayan. Oh. Substandard mga kapatid. Diba? Tingnan nyo naman mga kababayan, ano? Sobrang taas na po niyan mga kapatid. Sobrang lalim na po nitong ilog na ito. No? Imposible na po mga kababayan na pag nagkaroon ng malawakang tag-ulan, kaya po nitong abutin mga kapatid itong kinakatayuan dito ng bahay. No? Kasi pagkakaalam ko, parang medyo bulubundukin to dito eh. So technically pababa yung yung tubig niyan, no? Dumadaloy pababa mga kapatid. Oh. And mismong taga diyan na mga kababayan ano sa barangay dito sa barangay na ito, ang nagpatunay noon, no, doon sa nauna nating content patungkol dito na kung saan sinasabi nila mga kapatid, no? Ilang dekada na silang nakatira sa lugar na yan. Ni minsan, hindi po bumaha ng sobra-sobra dyan sa kanilang lugar. Oh. Dahil nga mga kapatid sa posisyon nitong ilog na kung saan, no, malalim at parang pahalang pababa yung tubig. Kaya hindi talaga naiipunan. Oh. Pero dahil siguro nangate yung kamay, no, nitong pamilya nila Senator Mark Villar, ginawa nila ng katarantaduhan, no, itong nasabing lugar, no, tinayuan nila ng flood control projects mga kapatid, no, ginawa nila ng flood control. Pero ang totoong purpose mga kababayan, formality lang to, dahil ang totoong interest talaga nila is gusto nilang kumubra ng pera. Biruin nyo yan. Kaya hindi manalo-nalo yung tatay nila noon eh. No? Si Senator Manny Villar. No? Kaya hindi manalo-nalo sa election mga kapatid dahil ito. Siguro nakita na, no, ng nasa taas mga kababayan
kung anong klaseng budhi meron itong pamilya Bilyar na ito. Dinidinay nila mga kapatid, wala daw silang kinalaman. Dinidinay nila yung mga ginagawa ng katarantaduhan. Pero mga kababayan, hindi sila nakakalusot dito sa bilyonaryo. Dahil magaling yung mga researcher ng mga bilyonaryo news channel, mga kapatid. Dumighay pa ako. No? Nabubuking talaga ng bilyonaryo yung kanilang mga tinatagong baho. Di ba? Eto mga kabatid, Tatak Bilyar po yan mga kababayan. Napakagaling po talaga nila mga kabatid. Wala pang isang taon matapos itong maitayo. Ikalawang red flag daw ang improper backfiling kung saan parang binuhusan agad ng semento ang proyekto kahit na nakalabas pa ang mga bakal. Ito kasi, no, for formality na lang to. 'Di ba? Kahit wala naman sa ayos, no, yung project, gusto nilang ipakita na meron pa rin silang project. Nagawa yung nasabing proyekto. For formality lang. Para pag nag-audit sana, may maipakita sila. No, ito yun. No, ito yung worth 95 million. Yun pala, 20 million lang siguro ang ginamit dito. No? And then yung another tawag nito, 70 million, wala na. Binulsa na. Biruin nyo yan mga kababayan, ano? Walang katibay-tibay. Substandard. Literal na kuan mga kapatid. Parang dilatagan lang ng bakal tapos nilagyan ng semento. No? Kahit wala naman sa ayos yung pagkaplano. Oh. Kaya nasabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga ganito kasing lugar, no, bago yan tinitimplahan mga kapatid ng semento, sino-soil test yan. No, sino-soil test dapat yan mga kababayan. Sa Baguio kasi noon mga kapatid, noong doon ako tumira, no. Meron ba akong natanong dati doon kung paano ba nila nasisiguro na yung kinakatayuan nila yung tinatayuan nila ng bahay mga babae na medyo bangin, paano nila nasisiguro na hindi bibigayan? And yun na nga isa sa mga procedure na ginagawa nila. Sino-soil test yung lupa, no, para malaman nila kung anong quality ng lupa doon, tapos na-adjust nila, no, yung semento, yung timpla ng semento, no, yung tawag nito yung pundasyon, kung gaano kalalim kailangan, no, para iwas sa disgrasya, ganun, no. Yun din dapat ina-apply dito mga kapatid, yung mga ganong klaseng procedure. Although hindi naman ako engineer, no, pero mga kababayan, syempre nagtatanong-tanong din tayo kung paano ba yung proseso, 'di ba? Yun dapat ang ina-apply dito mga kapatid para matibay, no, yung gawa. Kanya nga lang mga kababayan, simula pa lang, no, ng kumbaga mga kapatid, ang nasabing proyekto po ay hindi naman talaga sana dapat ginawa diyan, no, dahil hindi naman kailangan, no. So simula pa lang mga kapatid, mali na. No, mali na talaga na ginawan pa ng flood control yung nasabing lugar. Kaya ngayon mga kapatid, no, ito po ang nangyari. Pinilit nilang ilagay yung nasabing or itayo yung nasabing flood control, no, para lang maligwak nila yung 95 million galing sa kaba ng bayan na idinaan nila sa DPWH. Ngayon mga kababayan, yung pagkagawa, yung pagka-construct nila dito sa nasabing proyekto, baboy. Binaboy mga kapatid. Kaya ito ang resulta. Imbis na makatulong, no, sa hindi nangangailangan ng tulong, naging perwisyo pa mga kababayan sa mga taga Cavite. Diyos ko po. Ikatlo, deformed at improperly placed umano ang mga ginamit na bakal na posibleng magdulot ng mabilis na pagkasira. Diyan, medyo substandard. Kaya walang kwenta. Mga ng gobyerno natin dito. Likod pa mismo ng munisipyo ng Silang. Sinubukan namin kausapin
Narinig ka ito ni Mark Villar. Kapal na lang talaga ng mukha ni Mark Villar, mga kababayan, ano? Kung hindi pa yan maintindihan yung sinasabi, no? Nitong nitatang dito. Kapal na lang talaga ng mukha, mga kapatid, kung hindi pa yan maintindihan, no? Yung hinanakit nitong ni Mang Edwin Domingo, na kung saan, mga kababayan, agrabyado po sa kanilang ginawa, mga kapatid. Diyos ko. Mga konang gobyerno natin dito. Likod pa mismo ng munisipyo ng Silang. Sinubukan namin Malamang, mga kababayan, pati siguro si Mayor, dawit dito. Likod ng munisipyo lang ni Mayor to eh. Oh, di ba? Alam ni Mayor to, mga kababayan. Pero si Mayor, walang imik. Oh, Mayor, huwag ka na pumalag. No, bibigyan kita 15 million. Di ba? Mga kapatid, Diyos ko. kausapin ng engineer sa project site para isangguni ang mga reklamo ni Edwin. Pero tumanggi itong magbigay ng statement. Sa halip, binidyohan at ng litrato ang BNC News team na bumisita sa project site. Bakit mo binidyohan? Di ba? Bida-bida din tong animal na security na to eh. Oh. Bida-bida din animal na to eh, no? Security ka lang. Unang-una, hindi ikaw dapat yung humaharap dyan. O ba't may pa-video-video ka pa? Diyos ko. Ay, nako. Halip, binidyohan at ng litrato ang BNC News team na bumisita sa project site. Sinubukan din namin kunin ang panig ni Cavite 3rd District Engineer Donnie Cuna. Pero aniya, central office lamang ang maaaring humawak ng media interviews. Willing din daw silang makipag-cooperate sa ICI sakaling mapatunayang may anomalya sa kanilang mga proyekto. Aba, engineer, no? Bulag ka ba? Sa tingin mo, hindi pa anomalya yung nakita mo? Di ba? Bobo ka ba o tanga ka lang talaga, engineer? Sa tingin mo, walang anomalyang nangyari, no? Sa nasabing proyekto na yan? Oh, nanganganib na nga yung buhay ng residente dyan eh. No? Dahil gumuho yung lupa. Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon, walang anomalya. Oh, nandun na tayo. No? Sa hindi naman talaga dapat nilagyan ng flood control yan. Pero ginawa na. Pero kung maayos sana ang pagkagawa niyan, kahit hindi naman kailangan dyan, kung maayos sana yung pagkagawa niyan, engineer, hindi dapat ganyan yung mukha niyan ngayon. Oh. Kung hindi sana substandard yung pagka-construct niyan, engineer, hindi sana ganyan yung mukha ngayon ng nasabing proyekto na yan. Yan nga lang, engineer, tanga ka talaga. Sarap mong hambalusin ng tsinelas. No? Sasabihin pa, no? Kung handas lang humarap sa ICI, kung totoong may tawag dito, kung meron mga anomalya sa nasabing proyekto. Ang ina, nagsasayang lang ng pera yung magulang mo nung pinag-aaral ka lang ng engineer. Sinayang mo lang, no? Wala ka naman palang alam. Bobo ang puta. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na iimbestigahan na rin ng DOJ ang pamilyang Villar dahil sa umano'y prohibited interest. Yan ay matapos iulat ng BNC na ang mismong first cousin ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar ang may-ari ng Motion Trade at INE Construction na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa DPWH. Diba? Siguro yung 95 million na yun, mga kababayan, doon nila kinuha, ano. Kumbaga, kaya nila ipinilit na tayuan ng tawag dito ng flood control yung nasabing lugar dyan sa Silang, Cavite. Dahil kailangan siguro nila, mga kapatid, ng extra millions para sa kanilang kandidatura. Diba? Diyos ko, mga kapatid.
Samantalang ang Omnicon Builders na ang malaking bulto ng mga kontrata ay makikita sa Las Piñas at Cavite, konektado naman sa kanilang close allies sa politika para sa agenda. Talagang pinagpiestahan nila, no? Itong DPWH. Siyempre, kumbaga mga kapatid, grinab na nila yung chance habang ang nakaupo na sekretary si Mark Villar. Maraming salamat po, Tatay Digong. Diba? Dahil sa katarantaduhan mo, Tatay Digong, eto. Sablay, no? Talagang literal, mga kapatid, na sablay at palpak. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po yung ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe, mga kapatid, at i-like po ang ating video ngayon para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Dan ito, mga kapatid, lilinawin ko lang sa inyo. Lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang itong opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. No, hindi ko po kayo ini-impluwensyahan, mga kababayan. No, ini-express ko lamang sa inyo, mga kapatid, yung opinion ko dito sa mga balita na ating tinalakay or pinanood ngayong araw na ito. Hanggang dito na lang. Adios.